nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Naalala ko ang sinabi ni Lola. Itago niyo na lang ako sa pangalang Celine, 25 anyos. At hanggang kamakailan lang, ang alam ko ay 3 lang ang kapatid ng tatay ko. May isa akong tito at 2 tita. Pero may isang madilim na sikretong pilit ibinaw ng pamilya namin sa limot. Isang sikretong nalaman ko lang dahil sa isang luma at tila isinumpang litrato. Nagsimula ang lahat ng pumanaw ang lolo ko. Bilang isang malaking pamilyang Pilipino, lumuwas kaming lahat patungong La Union para sa 5 araw na burol. Ang bahay nila lolo at lola ay isa sa mga tipikal na lumang bahay. Gawa sa matibay na kahoy, malawak at laging amoy kandila at sampagita tuwing may okasyon. Sa loob ng 5 araw na iyon, parang reunion na nangyari. Tawanan, kwentuhan, kainan habang nakabantay sa kabaong ni lolo. Pero sa kabila ng ingay, may isang pakiramdam ako na parang lagi may nakatingin sa amin mula sa mga madidilim na sulok ng bahay. Isang hapon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng merienda, tinawag ako ni Lola. Celine, apo, Mahinang sabi niya. pakihanap naman yung mga lumang photo album sa itaas. Gusto kong ipakita sa mga pinsan mo ang kabataan ng lolo mo. Umakyat ako sa master's bedroom. Maalikabok doon at amoy mothballs. Sa ilalim ng isang lumang aparador, may nakita akong tumpok na mga gamit. Habang hinahalungkat ko ang mga album, may isang maliit na papel na nakatupi ang nalaglag mula sa pagitan ng mga pahina. Na-curious ako kaya binuksan ko ito. Nanginig ang kamay ko. Isang lumang family picture iyon. Naroon sina lolo at lola. Mga bata pa sila rito. Tila nasa late 40s pa lang sila. Pero ang nakakagulat, hindi 4 ang mga anak na kasama nila. 5 sila. Hindi ko alam na 3 pala ang anak nilang lalaki. Yung hindi ako pamilyar na isa nilang anak na lalaki ay may pagkakawig sa tatay ko noong kabataan niya. Pero may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na tila hindi natural. Sino siya? Bakit hindi siya nababanggit sa mga kwento ng pamilya? Isinilid ko ang litrato sa bulsa ko at dinala ang mga photo album kay Lola. Pero noong gabing yun, hindi ako makatulog. Alam ko kasing may itinatago sila. Hating gabi na mapagpasyahan kong pasukin ang kwarto ni Lola. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Inilabas ko ang litrato at dahan-dahang itinanong, Lola, bakit di sila rito? Biglang namutla si Lola. Parang nakakita siya ng multo. Saan mo nakuha yan, Celine? Itapon mo yan. Huwag mo yang ipakita sa mga pinsan mo. Pero hindi ako pumayag na hindi malaman ang katotohanan. Lola, karapatan naming malaman. Sino po ang nawawala naming tito? Pumuntong hininga si Lola sa boses na nanginginig at tila takot na may ibang makarinig. Ibinulong niya ang pangalang Ramon. Si Ramon ang panganay namin. Panimula ni Lola. Nagsimula ang lahat nung bagong lipat pa lang kami sa bahay na ito. Binili ito ng lolo mo sa isang kaibigang nalulung sa sugal. Inayos namin ang bahay at pinaganda. Si Ramon sa litrato na yan ay kasing edad mo. 25 taong gulang. Magandang lalaki, makisig, matalino at napakabait. Nagtatrabaho siya noon sa opisina ng munisipyo na may mataas na posisyon. Lahat ng tao ay natutuwa sa kanya. Sabi nila, napakaswerte ni Ramon. Parang lahat ng hawakan niya ay nagiging ginto. Ngunit ayon kay Lola, ang swerteng iyon ay may pinanggalingan. Noong high school pa lang daw si Ramon, may natuklasan siyang nuno sa punso malapit sa gubat sa likod ng bahay.
Doon niya nakilala ang isang kaibigan, isang duwende. Sabi ni Ramon kay Lola noon, mabait ang nilalang na ito. Binigyan daw siya nito ng maliit na baol na hindi nauubusan ng kayamanan. Pinapayagan daw siya nito na kumuha rito buwan-buwan, pero hindi dapat sobra sa pinag-usapan nila. Sapat naman daw ito para sa mga simpleng pangangailangan at naging luho niya. Pero may ibinigay daw sa kanyang 3 patakaran ng duwende. Sabi ni Lola habang lumuluha. Una, huwag sasabihin sa kahit kanino ang pinagmulan ng kayamanang ibinigay sa kanya. Pangalawa, kumuha lang ng sapat sa napag-usapan. At ang huli at pinakaimportante sa lahat, huwag na huwag sisirain ang tiwala nito. Sa loob ng maraming taon, naging masagana ang buhay ni Ramon hanggang sa makilala niya si Samantha. Maganda si Samantha, pero ayon kay Lola, may kakaibang aura ito. Malamig at mapanghusga. Ginamit lang ni Samantha ang pera at katayuan ni Ramon. Dahil sa sobrang pagmamahal, nagsimulang lumabag si Ramon sa pinagkasunduan nila ng kanyang misteryosong kaibigan. Kumuha siya ng mas maraming kayamanan mula sa duwende para pambili ng mga mamahaling regalo, alahas, at panggastos para sa pinaplano nilang kasal. Doon nagsimula ang bangungot. Isang gabi, biglang nilagnat ng matindi si Ramon. Kinabukasan, nagising siya ng puno ng mga butlig ang buong katawan. Hindi ito ordinaryong bulutong. Ang mga butlig ay kalaunang naging malalaking sugat, nagnanaknak at bumubulwak ng malapot na nana na amoy bulok na karne. Dinala namin siya sa iba't ibang espesyalista. Kwento ni Lola. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero walang nakakaalam kung anong sakit yun. Habang tumatagal, lalong lumalala ang amoy niya. At dahil sa nangyari sa kanya, nawalan siya ng trabaho. Ang mga kaibigan niya, diring-diri sa kanya. At ang pinakamamahal niyang si Samantha, iniwan siya. Tinangay pa ang mamahaling wedding ring na ibinigay sa kanya. Dahil sa sobrang depresyon at hirap na naranasan, nagtapat si Ramon kay Lola. Sinabi niya ang lahat tungkol sa duwende. Ikinuwento niya kung papaano at kailan niya ito nakilala. Nabanggit niya rin na ninakawan at nasira niya ang tiwala nito. Nang malaman ko ang katotohanan, nagmadali akong kumuha ng albularyo. Sabi ni Lola. Pero huli na ang lahat, Celine. Nang bumalik na daw si Lola kasama ang albularyo sa kwarto, natagpuan nila itong wala ng buhay. Ang katawan raw ni Ramon ay tila nilamutak. Ang kanyang mga buto ay bali-bali at ang kanyang muka ay may ekspresyon ng matinding sindak na tila may nakita siyang bagay o nilalang na nakapagbigay sa kanya ng sobrang takot. Sabi ng albularyo, Bulong ni Lola. pinatay siya ng duwende dahil nilabag niya ang kanilang napagkasunduan. Ang buhay niya ang naging kabayaran sa pagsira niya sa tiwala nito. Mula noon, binura na ng pamilya ang alaala ni Ramon. Ipinagkait ang kanyang kwento sa mga susunod na henerasyon dahil sa takot na baka bumalik ang nilalang na iyon. Matapos marinig ang kwento, hindi ko na magawang tingnan ang bahay ni Lola sa parehong paraan. Tuwing dadaan ako sa hallway, parang naririnig ko ang kaluskos ng mga paa sa kisame. Nakakaamoy ako ng nagnanaknak na sugat sa paligid. Nung nailibing na si Lolo, oras na para bumalik ako sa Maynila para sa trabaho. Inihatid ako ni Tatay sa terminal ng bus. Gabi na nun at medyo kakaunti ang tao sa waiting area. Habang naghihintay ako, may tumabi sa akin na isang unanong lalaki. Maayos ang kanyang suot, tila isang profesional, at napakaamo ng kanyang muka. Magandang gabi, miss. Sabi niya. Ang boses niya ay napakalambing, parang musikang masarap pakinggan. Nagkwentuhan kami.
Tungkol sa panahon, tungkol sa biyahe, napaka-easy going niya. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman ko ang isang matinding connection sa kanya. Parang matagal ko na siyang kakilala. Para bang napakaswerte ko na nakatabi ko siya. Binigyan niya pa ako ng isang candy na nakabalot sa gintong papel. Ang ganda mo, Celine. Sabi niya. Parang ang sarap mong maging kaibigan. Napatigil ako. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ngumiti lang siya sa akin sabay sambit ng Narinig ko lang kanina sa tatay mo. dumating ang bus ko. Nagpaalam ako sa kanya na may ngiti. Sumakay ako sa bus at humanap ng pwesto sa tabi ng bintana. Habang papalis ang bus, umaway siya sa akin mula sa terminal. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada patungong Maynila, binuksan ko ang bag ko para kunin ang panyo ko. Nahulog ang litratong nakuha ko sa kwarto ni Lola. Ang litrato ng buong pamilya nila kasama si Tito Ramon. Tinitigan ko itong maigi at doon tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Sa litratong iyon, sa background, sa likod ng mga puno kung saan nakatayo ang pamilya nila, ay isang maliit na anino, isang maliit na figura na nakasilip. Ang figurang iyon sa litrato, ang suot nitong damit, ang hugis ng kanyang ulo, ito ang eksaktong itsura ng unanong nakausap ko sa terminal. Pero hindi lang yun ang nakakatakot. Pagkapa ako sa bulsa ko, naramdaman ko ang kending ibinigay niya. Inilabas ko ito. Pagbukas ko ng balot ng candy, nagulat ako sa nakita ko. Isang lumang wedding ring. Marumi, ay bakas ng tuyong dugo at may nakaukit na pangalang Samantha. Nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Naalala ko ang sinabi ni Lola. Kapag isiniwalat mo ang sikreto, kukunin niya ang buhay mo. At heto ako. Pagkalipas ng 2 linggong hindi makatulog ng maayos at hindi mapakali, isinusulat ko ang kwentong ito para sa inyo. Ibinubunyag ang sikretong dapat ay ibinaon ko na lang sana sa limot. Habang isinusulat ko ito, napatingin ako sa refleksyon ko sa may bintana ng kwarto ko. Napansin ko ang isang maliit na pulang putlik sa aking leeg. Makati ito, kumikirot, at habang tinititigan ko, parang may gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Hindi ko alam kung sa pagkwento ko ba nito ay matutulad din ako sa kinahinatnan ng Tito Ramon ko. Bahala na. At yan ang Duwende Tagalog horror story ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Baryo Impacto.